Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At siyempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula naman sa Dubai, United Arab Emirates para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, Bert. Eto na, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Taong Balita Ngayon. Pinabulaanan ng Senate President Jesus Cordero ang akusasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blankong item sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Iginiit ni Escudero, walang blanko sa report na kanyang pinirmahan at maling sabihing may blank check ang Kongreso. Samantala, sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma dahil sa umano'y mga blankong datos sa naturang report. Taong Balita Ngayon. Ilang araw matapos ibunyag ni Representative Isidro Ungab ang umano'y blankong item sa 2025 National Budget, patuloy ang pagtatanong ng mga kongresista kung sino ang nag-fill in ng mga blankong bahagi ng BICAM report. Dahil dito, hinikayat ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na sagutin ang issue. Samantala, may ilang kongresista na naniniwala na ang kontrobersya sa budget ay maaring dahilan ng pagbaba sa pwesto ni Representative Zaldico bilang chair ng House Committee on Appropriations. Dahil napirmahan na yung merong amounts, kaya ang pwede na lang talagang gawin dito ay busisiin, no? Sino yung gumawa nung pag-fill in the blanks. Doon talaga pwedeng mag-press on. Tapos, kailangan din actually magsalita ng mga colleagues natin, with all due respect sa kanila, yung mga nasa BICAM. Kasi, bakit pala ganito yung nangyari? Taong Balita Ngayon. Tinutulig sana ng Makabayan Black Salons ang pagkabinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ng 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista, ngayon lang sa kasaysayan ng Kongreso natenga ang impeachment complaint sa opisina ng Secretary General sa loob ng mahigit 1 buwan. Isa sa nakikita nilang dahilan nito ang hindi pagpabor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-impeach si Vice President Sara. Tutol naman dito ang ilang kongresista. Hindi naman po totoo 'yun na binablock ng pangulo. Sabi nga po, iniaantay pa yung mga ibang complaints para minsanan po na matakal if ever po na may oras pa po tayo. Yun ang nagiging concern talaga, yung oras po na natitira sa session. Hindi ako naniniwala may interference. Taong Balita Ngayon. 2 linggo na lang bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa Pebrero 8, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin naaksyonan ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Kinukondina ng Makabayan Black ang kawalan ng aksyon sa mga reklamo at isinisi ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Duterte. Gayunpaman, tinututulan ito ng mga kongresistang kabilang sa mayorya na nagsasabing inaantay pa ang iba pang complaints upang sabay-sabay itong matalakay. Hindi naman po totoo 'yun na binablock ng pangulo. Sabi nga po, iniaantay pa yung mga ibang complaints para minsanan po na matakal if ever po na may oras pa po tayo. Yun ang nagiging concern talaga, yung
oras po na natitira sa session. Hataw Balita ngayon. Inihain ni Zamboanga 1st District Representative Olaso ang House Bill number 11211 na naglalayong magtakda ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad para sa mga public official na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Ayon kay Representative Olaso, layunin ng panukala na magbigay ng matinding mensahe laban sa mga corrupt sa gobyerno. Samantalang may mga kongresistang tumututol sa panukala, may ilan din na naniniwala na ito ay makatutulong upang masugpo ang malalang katiwalian sa bansa. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruptions. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Hataw Balita ngayon. Labas-pasok ng bansa si Deng Yuan King simula pa noong 2015 ayon sa Bureau of Immigration. Ang umano'y Chinese spy ay nahuli ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines noong Biyernes. Sa beripikasyong isinigawa ng BI na pag-alaman na kasal sa isang Pilipina ang nahuling Chinese. Ayon kay Immigration Commissioner Anthony Biado, ibinigay na nila sa NBI at Department of Justice ang mga impormasyong nakuha nila para makatulong sa isinasagawang investigasyon. Sisimulan na ng BI ang deportation kay Deng Yuan King, ngunit kailangan muna niyang harapin ang mga kaso niya nito o dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagsimula na sila magsagawa ng investigasyon ukol sa inuulat na underwater drone na nakita sa katubigan ng Bohol noong nakaraang linggo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarces Trinidad, nagtutulungan na ang mga unit ng AFP, partikular ang Naval Forces Central, na makakakuha naman ng detalye ng insidente. Sa kasalukuyan, sinabi ni Trinidad na wala pang kagamitan ng AFP para magsagawa ng forensic investigation at hinikayat ang mga nakakita ng drone na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na unit ng militar o Navy. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko kaugnay ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher. Ginagaya ng IMSI Catcher ang lihitimong cell tower upang makakonekta ang mga kalapit na telepono na nagbibigay daan upang makuha ang kanilang numbers, masubaybayan ang lokasyon, aktibidad at maharang ang mensahe, tawag at data traffic. Ito ay kasunod ng pagkakahuli sa isang Malaysian na pinaghihinala ang leader ng sindikatong nagsusupply ng peking cell towers sa bansa para maggamit sa text scams. Hataw Balita ngayon. Hindi tumitigil ang Philippine National Police o PNP sa paggalugad sa iba't ibang sulok ng bansa para mahanap si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ginawa ng PNP ang pahayag matapos sabihin ni DILG Secretary Jan Vic Rimulya na malapit nang maaresto si Bantag matapos ang ilang buwang pagtatago sa batas. Ayon kay PRO 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may mga biniberipika na ang PNP na ilang lugar sa norte na maaaring pinagtataguan nito. Wala pa naman umanong indikasyon na nakalabas na ng bansa si Bantag, batay na rin sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ng PNP na maaring gumamit ito ng backdoor para makalabas ng bansa. He is a former Marine soldier, graduate po siya ng
academy. So definitely in terms of handling guns ay talagang alam niya humawak ng baril. Pero sabi nga natin, hopefully kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na magkakaroon pa ng sakitan or worse, may masasaktan pa doon sa magkabilang side po. And we are openly appealing to him to face the music, and anyway, bibigyan naman po siya ng pagkakataon ng korte para harapin po itong reklamang isinampa po sa kanya. That is part of due process po. Hataw Balita ngayon. Igagalang ng Philippine National Police o PNP kung nanaisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang termino ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbilla. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, hindi na bago ang pagkakaroon ng extension sa lalo na ngayon na nalalapit na ang halalan. Ang hepe naman ng pambansang pulisya ayaw munang magkomentaryo hinggil dito. Si General Marbil ay nakatakdang magretiro sa February 7 pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. For one, this will not be the first time that a sitting chief PNP will be extended. So this is not new to the PNP hierarchy and even sa mga mababa po nating mga ranggo po. And at the end of the day, it will always be the prerogative po ng ating presidente. But like I said earlier, whether the chief will be extended or not, what we can assure is the PNP is ready to face any security threats for this coming election. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections sa COMELEC ang posibleng total ban sa ayuda, kapos, angkita o akap 10 araw bago ang eleksyon, gaya ng umiiral na polisiya para sa assistance to individuals in crisis situation. Pero gagawin lamang itong partikular sa ayuda para sa edukasyon at transportasyon. Ayon sa in-charge ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC, ito ay para maiwasang magamit ang ayuda ng pamahalaan upang mapamuran ang ilan sa mga kumakandidato sa parating na halalan. Definitely burial and medical, hindi ho namin ipagbabawal yan. But we may decide that educational, cash, and transportation will be accepted from the purview. In fact, the Omnibus Election Code already prohibits the granting of transportation and cash the day before and on the day of the election itself. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 4.4 billion pesos na halaga ng mga claims na ibinalik ng PhilHealth sa mga ospital dahil sa kakulangan ng mga dokumento ay hindi na naipasa muli para sa reconsideration. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco, hindi na kumpleto ng mga ospital ang mga kinakailangang dokumento kaya hindi ito na-appeal. Ipinahayag ni Representative Jerby Luistro na ang pagkaantala ng pagbabayad ng mga claims ay nagdulot ng pagsasara ng ilang ospital, kabilang ang isang pribadong ospital sa Batangas. Hataw Balita ngayon. Inamyandahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patakaran sa Alien Employment Permits para sa mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas sa ilalim ng Department Order number 248. Layo ng revised guidelines na gawing mas simple at mabilis ang proseso, kabilang ang labor market tests at paggamit ng PhilJobNet para sa job postings. Pinatututukan din ng skills transfer sa mga Pilipino manggagawa sa pamamagitan ng Understudy Training Program at Skills Development Program. Dagdag pa rito, ipinakikilala ang Economic Needs Tests upang matiyak ang pangangailangan ng dayuhang manggagawa batay sa kakayahan ng local labor force. Hataw Balita ngayon. Matagal na promosyon sa kanilang mga posisyon ang isa sa mga nakikitang dahilan ni Department of Education Secretary Sani Angara kung bakit nag-a-abroad ang ibang mga Pilipinong guro. Bilang tugon ay nilunsad ang Expanded Career Progression System upang mapabilis ang promosyon at madagdagan ang mga posisyon tulad ng Teacher 3, 4 at 5. Gayunpaman, sinabi ni Evelyn Sidayon, isang guro sa Imelda Integrated School, na habang maganda ang magkaroon ng promosyon,
nahihirapan siya sa oras para kumuha ng master's degree at mas pinapahalagaan ng karanasan sa pagtuturo kaysa sa ranggo. Yung mga reklamo ng teacher na ang tagal nilang natetenga sa teacher 1 and 2. Oh, yes. 10 to 15 years. Oo. Pero bakit 10 to 15 years di pa sila na-promote? Hataw Balita ngayon. Muling naantala kahapon, January 22, ang nakatakda sanang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 elections sa National Printing Office o NPO. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sisikapan nilang tapusin agad ang mga bagong ballot face templates upang makapagsimula ng pag-imprenta ng balota sa Sabado. Mula sa dating 950,000 target na balotang kaya nilang iimprenta kada araw, itataas ito sa 1.5 million. Kasama sa mga bagong ballot face ang mga pangalan ng mahigit 10 kandidato na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Tatapusin namin lahat yung pagbabago ng database. At the same time, yung mismo mga pagsiserialize ng mga balota and at kasama na rin po yung pagbabago ng mga ballot faces ng buong Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Manila Economic Cultural Office o MECO na stable na ang kalagayan ng Pinay na nasugatan sa Taiwan matapos mahagip ng tren habang nagpapapicture sa tabi ng riles sa Shifen Old Street. Dinala siya sa ospital at sumailalim sa surgery dahil sa mga pinsala sa ulo, dibdib at balakang. Ayon sa Taiwan Railway Police Bureau, maaaring pagmultahin ang Pinay kung mapatunayang nilabag niya ang Railway Act. Hataw Balita ngayon. Pabor ang commuter group, the National Center for Commuter Safety and Protection, sa panukalang taas pasahe sa mga jeepney, ngunit tanging mga modern jeepney na nag-comply sa Public Transport Modernization Program ang dapat taasan. Ayon kay Elvira Medina, chairperson ng grupo, mas pipiliin nilang magbayad ng dagdag na pasahe kaysa magkasakit dahil sa polusyon mula sa lumang jeep. Nais naman ng ilang transport group na buhayin ang kanilang petisyon na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kesa kami magkasakit sa pollution, mas gusto na namin yung 2 pisong dagdag kesa sa paracetamol na 30 pesos. So yun, mas kasama yung aming kalusugan na kung ang aming sasakyan ay yung mga bulok na jeep na nagbumuga ng masamang usok at nakakalanghap kami ng masamang usok sa magitan nila, okay na ako magbayad ng additional. Hataw Balita ngayon. Isang lindol na may lakas na magnitude 5 ang yumanig sa katubigan malapit sa General Luna, Surigao del Norte, bandang alas 9:33 ng gabi nitong Miyerkules, January 22. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, tectonic ang origin ng lindol na naitala sa 16 na kilometro timog silangan ng General Luna at may lalim na 16 na kilometro. Bagaman walang naitalang intensity at pinsala matapos ang lindol, ay may posibilidad pa rin ng mga aftershock. Hataw Balita ngayon. Magiging epektibo na ngayong January ang second tranche ng salary increase para sa mga civilian government worker. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM Director Gerald Handa, ang salary increase ay retroactive. Ibig sabihin, maaari itong ibigay bilang back pay kung hindi ito may pamamahagi agad ngayong buwan. Subalit hindi saklaw ng salary hike ang mga Contract of Service o COS at Job Order JO workers, pati na rin ang mga military at uniform personnel. Muling kinwestiyon sa Kongreso ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na umabot sa 59.6 billion pesos sa mga ospital. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Sherville Luistro,
dahil sa hindi pagbabayad ng PhilHealth, nagsasara o tumitigil na ang mga operasyon ng ilang ospital. Itinanong din ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Bienvenido Abante Jr. kung bakit hindi pa rin nasusolusyonan ang matagal ng problema ng delayed na pagbabayad kahit na may sapat na pondo ang PhilHealth. It has always been a nagging problem on the delayed or non-payment of PhilHealth to hospitals. So we would like to find out what the real problem is when you have all the money. Then you have all the money. Ang iniisip ko, are the minds of the PhilHealth officers are all business, or is PhilHealth? PhilHealth is not just business. PhilHealth is healthcare. So we would like to find out what the real problem is. Why until now some hospitals are not being paid and that the payment is delayed. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tataas ang bilang ng mga biktima ng online lab scams ngayong Pebrero. Aabot sa 15 na Pilipino kada araw ang nagiging biktima ng mga scam kung saan ang mga salarin ay nagpapanggap na may romantikong intensyon at hihingi ng pera mula sa kanilang biktima. Payo ng CICC sa publiko na maging maingat sa mga profile sa social media, lalo na kung hindi nagpapakita ng mga tag photos o ayaw mag-video call at kung ang tao ay biglang humihingi ng pera. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng ultimatum si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa provincial offices upang malansag ang mga active at potential na private armed groups of PAGs bago ang midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may 3 aktibong PAGs na natukoy sa Regions 3, 7 at 9 at ilang potential PAGs sa iba pang rehiyon. Binanggit nito na ang layunin ng PNP ay maiwasan ang paggamit ng mga PAGs para sa pangaharas at intimidation sa mga kandidato at botante. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito mamalansag po, ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangahara, sa pag-intimidate, not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po. At yun yung ayaw po ng ating Chief PNP, kaya nagbigay na nga po siya ng ultimatum doon sa mga concerned provincial offices kung nasaan na-identified itong mga private armed groups ko. Bagamat sa ngayon ay wala po tayong namomonitor na any activities relating to possible employment of these PAGs, but we cannot discount the possibility na habang papalapit po ang eleksyon ay dahil nandyan lang po sila ay posibleng magamit po sila. Hataw Balita ngayon. Inilipat ang mahigit 150 persons deprived of liberty mula New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungo sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. Dumating ang mga PDL noong Martes sakay ng 4 na bus kasabay ng masusing inspeksyon ng K9 units para maiwasan ang kontrabando. Bahagi ito ng paghahanda sa planong pagsasara ng New Bilibid Prison sa 2028. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ilipat ang unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARN sa August 11, 2025. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, ang 3 buwang pagpapaliban ay magbibigay ng sapat na panahon sa Commission on Elections sa COMELEC para maghanda at sa Bangsamoro Transition Authority o BTA upang tapusin ang kanilang mga transaksyon. Nakasaad sa panukala na magpapatuloy ang BTA hanggang maihalal at mapanumpa ang kanilang mga kahalili. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na magrehistro bilang miyembro ng Social Security System. Sa ilalim ng 4Ps Alcancia Program, magkakaroon ang mga benepisyaryo ng access sa social insurance na sumasaklaw sa pagkawala ng kita at pagkakasakit na may buwan ng premium na babayaran ng mga benepisyaryo.
Ang programang ito ay isinagawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DSWD at SSS noong July 2024. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang plano na ibenta ang kadiwa rice sa mga supermarket at convenience stores upang maging mas accessible ang murang bigas sa mas maraming consumer. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa, pumayag na ang mga supermarket chains at convenience stores na magbenta ng kadiwa rice sa parehong presyo tulad ng sa kadiwa stores. Sa kasalukuyan, ang kadiwa rice ay binebenta sa MRT3 at LRT2 stations at may mga variant na nagkakahalaga ng 29 pesos 36.38 kada kilo. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nahihirapan ng 911 emergency hotline sa mga prank call na nagpapabagal sa pagtanggap ng mga tunay na emergency calls. Ayon kay Police Brigadier General Warren Tolito, hindi naiisip ng prank callers ang epekto ng kanilang mga tawag sa mga nangangailangan ng agarang tulong. Mula August 2024, umabot na sa 50,192 prank calls ang naitala. Dinidelay nila yung pag-receive natin, especially pag halos sabay-sabay dumarating yan. Dinidelay nila yung ibang legitimate calls na dapat ma-receive. Kung halimbawa, naunahan nila, tapos puno lahat yung mga terminals natin na nagre-receive ng mga calls, definitely maghihintay yung emergency calls. Hataw Balita ngayon. Binalaan ng Department of Information and Communications Technology ang mga kandidato sa 2025 elections at mga scammer ukol sa iligal na paggamit ng International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher. Ito ay isang device na ginagamit para matrack at ma-intercept ng mobile communications. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, labag sa batas ang pagkakaroon ng MC Catcher at maaaring makulong ang mga mahuhuling gumagamit nito, kabilang na ang mga politiko na maaaring maging target ng mga nagbebenta ng device. Inalerto na rin ang kagawaran ng mga bumili ng MC Catcher na isurrender na ito sa kanilang ahensya o sa PNP Anti-Cybercrime Group upang maiwasan ang posibleng pagkakasangkot sa krimen. Voluntarily isurrender niyo yung device na yan dahil nahuli namin yung supplier, no? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. Hataw Balita ngayon. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglaya ng 17 Filipino seafarer matapos itong mabiyag sa Yemen sa loob ng mahigit isang taon. Nagpasalamat ang Pangulo sa Sultan ng Oman at sa gobyerno nito dahil sa kanilang tulong para makalaya ang mga Pinoy seafarer. Ayon pa sa Pangulo, ang paglaya ng mga kababayang marino ay isang paalala sa kahalagahan ng Magna Carta o Filipino Seafarers Law na layong mabigyan ng proteksyon ang mga Pilipinong seafarer. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco na plano nilang bigyan pansin ang visa liberalization upang mas mapadali ang pagkuha ng Philippine visa para sa mga turista. Binanggit niya ang mahakbang na ibang bansa sa ASEAN na nagbukas ng kanilang visa policies matapos ang pandemya upang mapalakas ang turismo. Kasama ng Department of Foreign Affairs, DFA, at Bureau of Immigration, isinusulong ng DOT ang pagpapadali ng visa processing upang maging globally competitive ang bansa bilang destinasyon para sa mga turista. Ang nangyari pagkatapos ng pandemya ay yung ating mga neighbors in the ASEAN, nagkaroon sila ng very aggressive visa liberalization policies. Either nag-mount sila ng electronic visa or visa-free na yung mga citizens from many countries around the world. Kaya yun po yung advokasya ng Department of Tourism. As early as the start of the administration, we advocated with the Department of Foreign Affairs as well as the Bureau of Immigration that to become a globally competitive destination. Hataw
Balita Ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula sa Dubai, United Arab Emirates. Salamat, amigo Sherwin at Ani. Posibleng simulan na sa unang araw ng Pebrero ang 25% na taripa sa mga importasyon mula Canada at Mexico ayon kay United States President Donald Trump. Nagbabala rin siya ng 10% na taripa sa mga produktong gawa sa China, kasabay ng pagpirma sa mga executive order na may layuning baguhin ang kalakalang pandaigdig. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Pinag-iisipan ni United States President Donald Trump ang pagparaw ng 25% na taripa sa mga importasyon mula Canada at Mexico. Idiniin niyang ang hakbang na ito ay dahil sa pagpasok ng mga iligal na tao sa border. Tinawag pa niya ang Canada na napakasamang abusado. Binanggit din ni Trump ang planong 10% na taripa sa mga produkto ng China. Kasabay ng mga pahayag, pumirma si Trump ng memorandum na nag-uutos sa pag-aaral ng unfair trade practices ng Canada, Mexico at China. Tiniyak niyang ang mga taripa ay para maprotektahan ang mga manggagawa at negosyo ng Amerika. Samantala, inihanda ng Canada ang mga ganting hakbang kung itutuloy ang taripa. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na hindi nila hayaang maapektuhan ang kanilang ekonomiya ng walang laban. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bumuo ng task force ang United States Securities and Exchange Commission upang maglatag ng malinaw na batas para sa crypto assets sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pogaban. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ng United States Securities and Exchange Commission na bumuo ito ng task force para sa regulatory framework ng crypto assets isang araw matapos umupo si US President Donald Trump sa pwesto. Sinimula ni Trump ang pagbabago sa crypto policy matapos niyang mangako sa kampanya na aayusin ang regulasyon sa industriya. Ipinahayag ni Republican Commissioner Mark Ioeda ang bagong SEC chair na ang task force ay tututok sa pagsasakatuparan ng malinaw na regulasyon, maayos na pagrerehistro at pagsusulong ng crypto-related legislation. Ito ang unang hagbang ng Trump administration sa pagsasaayos ng crypto policy ng bansa. Cres Fogaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maglalaan ang administrasyon ni United States President Donald Trump ng $500 billion na pondo para sa infrastruktura ng artificial intelligence na pamumunuan ng pribadong sektor upang mapalawak ang kompetisyon ng Estados Unidos sa teknolohiya. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon. Tinututukan ng Administrasyong Trump ang pagpapalakas ng teknolohiya ng artificial intelligence sa Estados Unidos. Dahil dito, naglaan ng $500 billion para sa proyektong pangungunahan ng pribadong sektor, kabilang ang OpenAI, SoftBank at Oracle, na nilikha ng mga data centers sa ilalim ng joint venture na tinatawag na Stargate. Ayon kay Larry Ellison ng Oracle, sinimulan na ang konstruksyon ng unang data center sa Texas at inaasahang magbibigay ito ng mahigit 100,000 trabaho sa bansa. Pinuri ng mga tech leader si Trump para sa kanyang suporta sa proyekto na itinuturing na hakbang upang mapanatili ang kompetisyon ng Estados Unidos laban sa iba pang mga bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng town hall meetings sa Singapore para sa Filipino community. Samantalang pagbubukas naman ang Philippine Embassy sa Oman ngayong Biyernes, January 24 para magbigay serbisyo. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon.
What's up, kabayan? Magbubukas ang Philippine Embassy sa Oman sa Biyernes, January 24 mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ito ay para magbigay serbisyo sa mga kabayan nating may day off sa araw na iyon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consular services gaya ng passport, civil registry, notarials, contract verification, OWA registration at iba pa. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Singapore sa isang town hall meeting sa January 26 linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Mapapanood ito via live stream sa official Facebook page ng Embahada. Pag-uusapan dito ang mga programa at initiative para sa Filipino community. Samantala, sarado ang Philippine Embassy sa Norway sa January 29 Miyerkules bilang pagunita ng Chinese New Year. Muli ito magbubukas sa January 30, Huwebes, at para sa emergencies, tumawag sa 47-902-41171. Iniimbitahan din ng mga Filipino young leaders na dumalo sa 2025 Jeju Forum Young Leaders Program. Gaganapin ito mula May 28 to 30 sa Jeju International Convention Center. Sa mga interesadong dumalo ay kinakailangan magpasa ng resume, consent at application form hanggang February 14. Makikita ang detalye sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Magandang araw. Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Ayan na! Ang tao! Patuloy na pag-ulan pa rin ang nararanasan ng bansa sa unang bahagi ng taon. Mataas ang potensyal na magkakaroon tayo ng maraming pag-uulan na posibleng magdulot ng mga baha, flash floods, rain-induced landslides. Malawak ang sunog naman sa kabilang panig ng mundo. Dry ang karamihan ng area and it's really serve as a fuel. Sasabay pa ng 100 mile per hour wind. Ang exacerbation nito tsaka extent ay napakabilis at napakalaki. Ano ba ito? Alas 5:42 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update for Thursday, January 23, 2025. Wala pa rin naman tayong binabantayan or minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero currently, meron tayong 3 weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa may northern at central Luzon. Pangalawa naman po natin ay ang easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dahil po sa northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies na mainit at maalinsangan na hangin, yung salubungan po nito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na currently nakakaapekto dito sa eastern section ng southern Luzon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:51 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon. Dumating na sa Bago City ang ilang bahay kubo na gagamitin bilang pansamantalang relokasyon ng mga pamilyang apektado sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bungkang Kanlaon sa lungsod. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa probinsya ng Negros Oriental
na gumamit ng bahay kubo bilang pansamantalang tirahan para sa mga inilikas. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Upang mabigyan pa rin ng privacy at kahit papaano ay maging maayos pa rin ang kalagayan ng mga pamilyang inilikas sa Bagos City dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Pinili ng Bagos City Local Government Unit na bahay kubo ang gamitin sa halip na conventional modular tents bilang temporaryong relokasyon sa mga natitirang internally displaced persons sa lungsod. As of now, our site development is in Barangay Napoles here in Bago City. It is a government-owned land, or approximately 7 hectares of land. We'll be beginning to put up our traditional bahay kubo in that area, and we will be transferring those in the regional evacuation center to the relocation area by the end of the month. Sa kasalukuyan ay meron na lamang 23 apektadong pamilya ang nananatili sa nakatalagang evacuation center sa lungsod. Sila ang mga nakatira na sakop sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa bulkan. We are preparing for 50 huts that could accommodate at least 50 families. And aside from that, we also have the quarantine facility also beside that area which could accommodate another 25. Dahil sa posibilidad na maaaring iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan, iba't ibang paghahanda na rin ang inilatag ng lokal na pamahalaan. Kung mangangailangan man ng mass evacuation, naka-activate na ang Task Force Kanlaon ng lungsod. Nakapwesto na rin ang kanilang border control upang wala nang makapapasok o makababalik sa permanent danger zone mula sa bulkan. Bukod dito, hinihikayat din ang bawat residente na maging alerto at palaging ihanda ang kanilang go bag. The residents to be affected by the Alert Level 4 of Mount Canlaon, please stay vigilant. Have your emergency go bag intact anytime, anywhere, have it there. And we will be getting in touch with you through our text blast. But most of all, let's all pray for our safety. Sa oras na iakyat sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon, 14,000 residente sa Bagos City ang apektado. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 19 na high-powered firearm ang narecover ng 34th Infantry Reliable Battalion matapos na salakayin ang hinihinalang kuta ng armadong grupo Kamakaluwa January 20 sa Barangay Lower Panangkalan, Pahamudin Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Tinatayang nasa 25 armadong individual ang tumakas. Gayunman naiwan ng grupo ang kanilang mga high-powered firearm at mga bala. Kabilang sa mga ito ang 6 na M4 rifle, 6 na M16 rifle, 2 M16 rifle na may 203 GL, 2 M14 rifle, 1 M1 Garand, 1 7.62 sniper rifle, 1 caliber 45 pistol at 735 sari-saring mga bala kasama ang 7 bandolier. Hataw Balita ngayon. I-deploy na ang mahigit 7,000 polis at force multipliers para sa seguridad ng Dinagyang Festival sa Iloilo City. Nagbabala naman ang otoridad sa mga manggugulo sa pagdiriwang na posible silang makasuhan. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mahigit 100,000 mga turista ang posibleng daragsa sa highlights ng Dinagyang Festival sa Iloilo City simula sa Biyernes hanggang sa Linggo. Ilang mga kilalang politiko rin ang inaasahang bibisita sa lungsod dahil sa nalalapit na campaign period. Ayon sa Philippine National Police, hamon sa kanila ang pananatili sa seguridad ng mga bisita at manonood. Kaya dineploy na ang mahigit 7,000 security forces at force multipliers para sa traffic management, crime prevention at emergency response. Kabilang dito ang mga tauhan ng Philippine National Police, Coast Guard, mga sundalo,
medical teams, responders at volunteer groups. Ide-deploy ang mga pulis sa mga matataong lugar, mga hotel at accommodation at mayroon ding mga police assistant desk. May mga foot patrol police din na maglilibot sa mga festival sites, mga nakamotorsiklo at mga nakapatrol car. Our role then is to ensure that security threats cannot or should make way into these places and disrupt the celebration. The barometers of our success should be zero major crime incident. Dahil walang signal shutdown, masigpitan na lang ng pulis ang checkpoint sa mga border control at frisking pagpasok sa mga festival sites. Ipinagbabawal naman ang pagdadala ng backpack, patalim o baril, mga bote na nakalalasing na inumin o soft drinks at paninigarilyo. Iwasang magdala ng maraming pera o mamahaling alahas. Maging alerto sa posibleng pang-aatake ng mga masasamang loob o magnanakaw. We are again looking forward to your abilities to perform your duties with excellence. May you embrace this opportunity to serve again with pride, knowing that together we contribute to the success of our cherished tradition. Asahan naman ng mga motorista ang matinding traffic dahil marami mga kalsada ang isasara sa publiko. Samantala, magsasagawa naman ng surprise inspection ng Land Transportation Office 6 sa mga motorista gamit ang kanilang breath analyzer test. Ito ay upang maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa kabila ng naitalang kaso ng MPAC sa Baguio City, tuloy pa rin ang selebrasyon ng Panagbenga Festival sa susunod na buwan. Ayon kay Baguio City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, walang dapat ikaalarma ang publiko at mga aakyat sa City of Pines. Dahil ang MPAC ay hindi naman gaya ng COVID-19 pandemic na global concern at ang unang naitalang kaso ng naturang sakit sa Baguio ay nasa maayos ng kalagayan at nagpapagaling na. Nothing to be alarmed of. Anything. We'll let you know. Kasi tinatakal namin to every Tuesday. We have all the data. No? Kaya tama yung sabi ng Panagbenga Committee na nothing to be alarmed about these MPACs. Hataw Balita Ngayon. Isang honest taxi driver sa Iloilo City na kinilalang si Anthony Aguirre ang pinarangalan ng lokal na pamahalaan at tinaguriang adopted son ng lungsod. Isinauli ni Aguirre ang naiwang backpack ng kanyang pasahero na may lamang 2.4 million pesos. Bilang pagkilala sa kanyang mabuting gawa, binigyan siya ng 20,000 ng Iloilo City government. Ayon kay Aguirre, kahit alam niyang napakalaking tulong sana sa kanila ang malaking halaga ng pera, hindi siya nag-atubiling ibalik ito sa pulis para maisauli sa may-ari. Hataw Balita Ngayon. May shoutout ba tayo? Pwede ba mag-shoutout? Oh, parang meron yata eh. Shoutout natin. Ani ba? Meron tayo shoutout. Lagi ako may sa shoutout kasi yung mga nanonood sa iba't ibang mga panig ng bansa. Lagi silang nakatutok. Maraming salamat po. Tutok lamang po kayo at lagi po kayong manood. Salamat. At i-like nyo. Di ba? I-like. Importante yung pag-like, di ba? And share. Yan. Speaking of shout out, andyan si Christian, tinan mo. Oo. Christian at saka si Jay. Oo. Andyan naman si Josa, andyan naman yung pilot ko. Ayan. Si Aljan at saka si anong tawag dito? Si Jericho. Siyempre si Chris. And of course yung ating si Rap, si Dantley. Yan. Madami tayo sa shout out. Ating EP Opo. Sige. Parang nakalimutan nyo po yung sa shoutout nyo. Okay na po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 22, talatang 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo,
at ng buong pag-iisip mo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Enero 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo, La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.